Kumusta sa inyong lahat? Ako si Bianca Manalo. Ngayong araw ay susuriin natin ang paksang ito. Kukumpiskahin ng TSA ang 5 gamot na ito sa 2026 maliban kung gagawin mo ito. Lahat tayo ay naranasan na ito ang kaba habang nakapila sa security, mabilis ang tibok ng puso. Hinila ang iyong bagahe at bigla kang nagpapanik. Tama ba ang pag-impake ng aking mga gamot? Mayroon ba akong nalimutan na bagong patakaran sa Mayo 2026? Makukumpiska ba ang mamahaling cream na ito? Huwag mag-alala, tutulungan ka ng gabay na ito. Ipapakita ko sa iyo ang eksaktong mga hakbang upang makalusot sa security nang walang stress sa Mayo 2026. Mula sa mga tabletas at likido hanggang sa mga batas ng customs na maaaring makasira sa iyong biyahe. At isang patakaran na napakahalaga na makapagliligtas sa iyo mula sa isang ganap na bangungot sa paglalakbay. Nawawala ang mga check bag, naaantala ang mga ito. Minsan hindi pa nga nakakasakay sa iyong flight. Ngayon isipin ang iyong mga gamot sa alta presyon o insulin na nakalagay sa nawawalang maleta na iyon. Isang kalamidad. Palaging ilagay ang gamot sa iyong carry-on. Ito ay mananatili sa iyo. Ito ay madaling ma-access sa kalagitnaan ng flight at hindi ito maaaring mawala sa isang black hole sa airport. Unang patakaran, kung kailangan mo ito, hindi ito mawawala sa iyong tabi. Sa Pilipinas, hindi gaanong istrikto ang security. Maaari kang gumamit ng weekly pill organizer, ngunit narito ang catch. Ang mga misteryosong tabletas ay maaaring makapagpabagal sa iyo. Ang orihinal na boteng galing sa botika, mas mabilis, mas madali at walang tanong. Kapag lumilipad sa ibang bansa, walang debate. Ang mga organizer ay isang pulang bandila. Gusto ng customs ng mga label iyong pangalan at impormasyon ng doktor. Kaya sa loob ng Pilipinas, maayos ang mga organizer. Sa ibang bansa, mga bote lamang. Period. Kalimutan ang 70. 4 na mililitro, 3.4 ounces na patakaran. Sa Mayo 2026 exempted ang mga likidong gamot. Cough, syrup, insulin, prescription creams, gel packs, lahat ay pinapayagan. Ang sikreto, paghiwalayin at ideklara. Ilabas ang mga ito sa isang malinaw na bag. Sabihin sa security. Ito ay mga likidong gamot. Susuriin nila ang mga ito ng hiwalay o gagawin pa nga ang visual check kung hihilingin mo. Kung itatago mo ang mga ito, magti-trigger ka ng paghahanap sa bag. Kung idedeklara mo ang mga ito, mabilis kang makakalusot ng walang stress. O maaari kang magdala ng mga hiringgilya ngunit dapat silang kasama ng gamot. Ang mga insulin vial, EpiPen, inhaler lahat ay pinapayagan. Ilagay ang mga ito sa isang hard case para sa kaligtasan. May suot na pump o CGM. Sabihin lang sa security officer, hindi mo kailangang tanggalin at narito ang isang nakatagong hiyas, ang programa ng security. Tumawag 72 oras bago ang iyong flight at magtatalaga sila ng tulong upang gabayan ka sa security. Mga maluwag na tableta sa isang ziplock technically pinapayagan, ngunit risky. Kung mukha silang kahina-hinala, maaaring hilahin ka ng security. Pinakamahusay na paraan. Panatilihin ang mga tabletas sa orihinal na bote. Ang label ng botika ay katumbas ng agarang patunay na lehitimo ang mga ito. Para sa mga suplemento o bitamina maayos, ang isang labeled pill organizer. At tandaan, mas mabilis ang security kapag ang iyong mga gamot ay mukhang organisado, hindi kahina-hinala. Ang 74 na mililitro, 3.4 ounces na patakaran. Hindi ito nalalapat sa gamot. Ang mga prescription cream syrup gel, maging ang mga ice pack para sa insulin, lahat ay exempted. Ngunit hindi mo maaaring basta na lang ihagis ang mga ito sa iyong bag. Ilagay ang mga likidong gamot sa isang malinaw na pouch hiwalay sa mga toiletry. Lumapit sa security, ideklara ang mga ito at ayos ka na. Kung itatago mo ang mga ito, magti-trigger ka ng paghahanap sa bag sa bawat pagkakataon. Naiwan ang iyong mga gamot sa bahay, huwag magpanik.
Karamihan sa mga bansa ay pinapayagan ng mga botika na mag-issue ng emergency refill, ngunit kung mayroon ka lamang patunay, ang isang larawan ng iyong reseta, isang medical certificate o maging ang label ng bote ng gamot ay maaaring gumana. Walang patunay, ikaw ay mananatili sa mga over-the-counter na kapalit, kaya palaging kumuha ng larawan ng iyong mga reseta bago ka lumipad. Maaari itong magligtas ng iyong biyahe at iyong kalusugan. Mahabang flight, tempted na uminom ng sleep pill kasama ang isang baso ng wine. Masamang ideya, ang alak ay maaaring magpalakas ng mga side effect na magpapamanhid, magpapahilo o maging mapanganib na antok. Ang ilang gamot ay bumabangga rin sa melatonin o herbal remedies. Ang resulta, pagkalito, pagduduwal o mas malala pa. Palaging mag-check bago maghalo dahil ang maling kombinasyon sa himpapawid ay hindi lamang hindi komportable, ito ay mapanganib. Ang pagtawid sa time zones ay nakakaapekto sa higit pa sa iyong pagtulog. Maaari itong makagulo sa iyong schedule ng gamot. Maraming manlalakbay ang lumalaktaw ng mga dosis sa pag-aakalang makakabawi sila sa bandang huli. Iyan ay isang pagkakamali. Ang pagkawala ng mga kritikal na gamot tulad ng para sa alta presyon o diabetes ay maaaring magdulot ng malubhang problema sa kalagitnaan ng flight. Ang solusyon: kausapin ang iyong doktor bago ka maglakbay at ayusin ang iyong schedule ng ligtas dahil ang mga airport ay sapat na stressful nang walang idinagdag na health scare. Ang libreng inumin sa eroplano ay maaaring nakakatukso, ngunit ihalo ito sa ilang gamot at humihingi ka ng problema. Ang alak ay maaaring magpalakas ng mga side effect tulad ng pagkaantok, pagkahilo o maging pagduduwal. Sa isang flight iyan ang huling bagay na gusto mo. Ang ilang gamot at alak ay maaaring makasira pa sa iyong atay o puso. Kaya bago ka mag-toast gamit ang maliit na bote ng wine na iyan, double check. Minsan ang pinakamatalinong pagpipilian ay manatili lamang sa tubig sa 35,000 feet. Sa tingin mo ay makakakuha ka lang ng iyong mga gamot sa airport? Masamang ideya. Ang mga botika sa airport ay limitado overpriced at madalas ay hindi nagtatabi ng kung ano talaga ang kailangan mo. Maging ang mga simpleng reseta ay maaaring hindi available. At kung nasa ibang bansa ka, ang mga brand name ay maaaring ganap na naiiba. Ang mabilis na paghinto na yun ay maaaring mag-iwan sa iyo na sumakay nang walang iyong gamot. Palaging ipak ang kailangan mo mula sa bahay sa orihinal na bote upang walang mga sorpresa sa gate. Ang paglalakbay na may gamot ay hindi kailangang maging stressful, ngunit ang paglimot sa mga patakaran o pag-iiwan ng mga bagay sa pagkakataon ay maaaring gawing bangungot ang iyong biyahe. Panatilihin ang iyong mga tableta sa orihinal na bote. Ipak ang mga ito sa iyong carry-on, hindi kailanman sa iyong check bag. At palaging magdala ng medical certificate kung kailangan mo ng mas malaking dami. Gawin ito at mabilis kang makakalusot sa mga airport nang walang pag-aalala dahil ang huling bagay na gusto mo ay ang iyong gamot na maging problema sa security. Mga ginang, makinig kayo. Ang mga magagarang bagong cordless straightener na gumagana sa mga butane cartridge, kinamumuhian ng security. Ang butane ay isang pressurized gas. Kung ilalagay mo ito sa isang check bag, ito ay tinuturing na isang mapanganib na pampasabog. Maaari kang magdala ng isa sa iyong carry-on, ngunit dapat itong may safety cover sa heating element. Kung mag-iimpake ka ng spare butane refill, kumpiskahin ka agad, walang pagbubukod. Gustong-gusto ito ng mga senior para sa malamig na flight, ngunit ito ay isang patibong. Ang vest mismo ay tela lamang, ngunit ang battery pack sa loob ay purong lithium. Nakikita ko ang mga tao na nagtitiklop ng vest at nagche-check nito, nakakalimutan na ang baterya ay nakazip pa rin sa bulsa. Maaari mong i-check ang vest, ngunit dapat mong i-unplug at tanggalin ang baterya at dalhin ito sa iyo sa cabin. Huwag itong iwanang nakakonekta. Kaya kung bumili ka ng maleta na may built-in charger o GPS tracker, kailangan mong maging maingat kung hindi lumalabas ang baterya na iyon, kung gayon hindi lilipad ang bag na iyon. Ang mga eroplano ay mas mahigpit kaysa dati
tungkol sa mga non-removable na baterya sa Mayo, 2026. Dapat mong matanggal ang baterya sa isang daliri lamang. At kung napilitan kang i-gate check ang iyong carry-on, kailangan mong tanggalin ang baterya na iyon bago ibigay. Kung ito ay nakakabit, mananatili ang bag. Ang mga ito ay napakapopular para sa sinumang may arthritis o mahinang sirkulasyon, ngunit hindi tulad ng lumang shake to activate na pakete, ang mga dekuryenteng ito ay talagang high density na baterya. Kailangan mong tratuhin ang mga ito ng eksakto, tulad ng isang cellphone. Nasa iyong carry-on sila. Huwag kailanman i-check ang mga ito. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa medical gear. Ang iyong CPAP machine ay mahal kaya dinadala mo ito. Ngunit, paano ang spare battery para sa flight? Ang mga spare medical battery ay madalas na lumalampas sa normal na limitasyon ng laki. Pinapayagan kang dalhin ang mga ito. Ngunit dapat sila ay nasa iyong carry-on at protektado mula sa short-circuiting. Gumamit ng electrical tape sa mga terminal o panatilihin ang mga ito sa kanilang orihinal na kahon. Huwag kailanman mag-check ng maluwag na medical battery. Kung gumagamit ka ng old-school zinc air battery na may sticker tabs, maaari mong ipack ang mga iyon kahit saan. Ngunit ang mga bagong rechargeable hearing aid case, mayroon silang lithium battery sa loob mismo ng charging case. Ang mga hearing aid ay nasa iyong tainga, ngunit ang charger case ay dapat nasa iyong carry-on, hindi sa iyong checked luggage. Ito ay kritikal. Hindi mo maaaring i-check ang isang battery-powered POC. Ang pagbabago ng presyon sa cargo hold ay maaaring makaapekto sa device at ang mga baterya ay panganib sa sunog. Dalhin ito sa board at tiyakin na mayroon kang sapat na buhay ng baterya para sa 150-110% ng tagal ng flight. Kailangan ng mga eroplano ang buffer na iyon kung sakaling may mga pagkaantala. Ito ang pinakakomplikadong patakaran sa paglalakbay. Kung mayroon kang collapsible electric scooter o wheelchair, hindi mo maaaring basta na lang itiklop at ibigay sa baggage handler. Kadalasan, kailangan mong i-disconnecta ang baterya at dalhin ang baterya sa cabin kasama mo. Ang frame ay nasa ilalim. Ang power source ay mananatili sa iyo. Mag-check sa iyong eroplano 24 hanggang 48 oras ng maaga. Tulad ng CPAP, maayos ang mga tabletop plug-in nebulizer sa check bag. Ngunit ang mga portable handheld na may built-in na baterya carry-on lamang. Kung mayroon itong baterya na hindi mo nakikita, ipangpalagay na ito ay mapanganib. Ito ay hindi tungkol sa sunog, ito ay tungkol sa panic. Kung ang iyong toothbrush ay bumukas sa loob ng iyong check bag, ang vibration ay nagtitrigger ng mga alarma. Iniisip ng mga baggage handler na ito ay isang improvised explosive device. Bubuksan nila ang iyong bag at sisirain ito upang hanapin ang ingay. I-tape ang power button o gumamit ng hard travel case. Huwag itong hayaang umingay. Parehong lohika dito. Ang isang buzzing bag ay isang kahina-hinalang bag. I-engage ang travel lock kung mayroon ang iyong razor. Kung wala, ilagay ito sa iyong carry-on upang mapatunayan mo kung ano ito kung nagsimula itong mag-ingay. Maari mong isipin, babasahin ko lang ang aking Kindle sa hotel, kaya i-check mo ito. Wag. Ang mga tablet ay may malalaking patag na baterya na madaling matusok kung may mabigat na maleta na nakalapag sa ibabaw nito. Ang isang nabutas na baterya ay nangangahulugang sunog. Lahat ng screen ay mananatili sa cabin. Pinapanatili nitong ligtas sa mga ito mula sa pagnanakaw at pagkadurog. Mayroong malaking tsismis na pinagbawalan ng ilang airline ang AirTags. Pinapayagan ng mga ito. Ang baterya sa loob ng AirTag ay naglalaman lamang ng 0.3 gramo ng lithium. Ito ay mas mababa sa threshold ng panganib. Maaari mong panatilihin ang mga ito sa iyong checked luggage upang subaybayan ang iyong mga bag. Ligtas sila. Sa wakas, ang laptop. Minsan kailangan mong i-check ito dahil puno ang iyong carry-on.
Kung i-check mo ito habang nasa sleep mode, maaari itong magising, mag-overheat at magliyab sa mga damit sa paligid nito. Kung talagang kailangan mong i-check ang isang laptop, ganap na i-off ito, hindi sleep, hindi hibernate off. Kapag itinuturing na estilo at organisado ang mga maliliit na leather passport cover na iyon, ay mas abala ngayon kaysa sa tulong. Kinakailangan ng security na tanggalin mo ang iyong pasaporte sa bawat pagkakataon na dumaan ka sa security. Ibig sabihin nito ay pag-unzip, pagbabalat, pagkakadapa at pagpapabagal sa pila sa bawat pagkakataon. Ano ang gagawin sa halip panatilihin ang iyong pasaporte na madaling ma-access sa isang bulsa ng jacket o bag para lamang sa pila ng security? Kapag nakalusot ka, nailipat ito sa isang secure na zipped inner pocket o travel pouch at palaging kumuha ng larawan ng pahina ng impormasyon ng iyong pasaporte. Iimbak ito ng ligtas sa iyong telepono kung sakaling mawala o manakaw sa ibang bansa. Ang iyong malaking pang-araw-araw na wallet ay hindi nabibilang sa mga international trip. Ito ay malaki puno ng mga hindi nagagamit na card at isang gintong minahan para sa mga digital pickpocket. Maaaring i-skim ng mga modernong magnanakaw ang mga credit card sa pamamagitan ng iyong purse o bulsa. Ano ang iimpake sa halip? Isang minimalist na RFID blocking travel wallet na mayroon lamang ang mga mahahalaga. Isang credit card, iyong ID at isang backup. Kung mas maliit ang iyong wallet, mas ligtas at mas madali itong pamahalaan habang naglalakbay. Kung ginagamit mo ang parehong power bank, mula pa noong 2018 oras na para i-retire ito. Ang mga mas lumang modelo ay maaaring mag-overheat at magdulot pa ng panganib sa sunog sa kalagitnaan ng flight. Kaya nga pinagbawalan sila ng mga eroplano sa checked luggage. Tips sa pag-upgrade. Kasama na ngayon sa mga modernong charger ang mga built-in na safety sensor na nagre-regulate ng temperatura. Ang mga brand tulad ng Anker at Belkin ay may mga modelo na may automatic shut-off features, maliit, malakas at ligtas na dalhin sa board. Kaya ang mga malambot na duffel bag na nakabitin sa iyong balikat ay maaaring mukhang adventurous. Oo, mukha talaga sila. Ngunit pagkatapos ng 3 terminal at 2 layover, talagang masisira nilang iyong likod. Maging ang mga tinatawag na crossbody duffel ay awkward lang dalhin, lalo na kapag nagmamadali ka sa mga airport. Narito ang isang matalinong kapalit. Gumamit ng rolling duffel o isang compact spinner backpack. Madali silang gumugulong sa mga terminal kasya sa overhead. At totoo, makakatipid sila sa iyong mga balikat mula sa malubhang strain. Kung ang iyong maleta ay mayroon pa ring 2 gulong, mapapansin mo agad ang pagkakaiba. Ang pagkaladkad nito sa likod mo sa mga mahabang koridor ng airport ay medyo hindi epektibo at nakakapagod. Kaya mag-upgrade sa isang 4-wheeled spinner suitcase. Maaari mo itong itulak ng patayo, mag-navigate sa mga makipot na pasilyo at dumulas lang sa mga banyo o cafe nang hindi nakikipaglaban sa iyong bagahe sa mga masikip na espasyo. Ito ay totoo isa sa mga upgrade na hindi mo pagsisisihan. Ang malalaki bulky na toiletry kit ay isang bangungot para sa mga modernong manlalakbay. Kinukuha nila ang kalahati ng iyong maleta at nagpapabigat sa iyo na mag-impake ng higit pa sa kailangan mo, ang mas matalinong hakbang. Gumamit ng modular pouch o stackable travel kit. Paghiwalayin lang ang iyong mga likido skincare at grooming tools sa mas maliliit na section na kasya sa loob ng iyong carry-on. Ito ay mas magaan, mas flexible at hey, gustong-gusto ito ng security. Sige mga kaibigan, ang pag-iimpake ng sapatos para sa alam nyo na bawat sitwasyon ay isa sa pinakalumang pagkakamali sa paglalakbay. Ang mabibigat na sneakers at boots, nag-aaksaya sila ng mahalagang espasyo sa bagahe at nagdaragdag ng timbang na gustong-gusto lang singilin ng mga airline. Kaya subukan ito sa halip. Suotin ang iyong pinakamabigat na pares sa eroplano at mag-impake ng isang magaan na pares para sa paglalakad. At hey, kung kailangan mo ng sneakers, kumuha ng waterproof travel shoes na may removable insoles.
Ang mga ito ay compact, komportable at kayang hawakan ang halos anumang destinasyon. Mukha silang komportable ngunit ang mga poncho ay isang bangungot sa loob ng mga cabin ng eroplano. Sumasabit sila sa mga armrest na huhulog sa mga katabing upuan at ginagawang masyadong komplikado ang pagpunta sa banyo. Isang mas mahusay na pagpipilian, isang fitted na sweater o travel wrap na nagpapanatili sa iyo ng init ng hindi nagiging gusot. Ang cashmere o merino wool ay ideal, malambot, breathable at hindi kailanman bulky. Kaya ang mga lumang inflatable neck pillow ay opisyal na retired. Nagde-deflate sila sa kalagitnaan ng flight, nawawala ng hugis at ginagawang halos imposible ang pagtulog ng patayo. Narito ang modernong solusyon. Gumamit ng structured travel pillow na may built-in na suporta sa baba o gilid, ang pinakamahusay ay nakatiklop o nakakabit sa hawakan ng iyong carry-on, nakakatipid ng espasyo habang sinusuportahan ang iyong ulo sa buong flight. Kaya ang mga bulky converter block na isinasaksak mo sa mga adapter, oo, medyo luma na ang mga ito. Ang mga ito ay mabigat, hindi epektibo at totoo hindi kinakailangan para sa karamihan ng mga modernong electronics ngayon. Sa halip ang dapat mong gawin ay bumili ng dual voltage device tulad ng curling iron shaver at laptop charger. Pagkatapos mag-impake lamang ng isang simpleng plug adapter na tumutugma sa iyong destinasyon. Ito ay mas magaan, mas ligtas at mas hindi nakakainis. Ang tradisyonal na wired o over-ear headphones ay kumukuha ng masyadong maraming espasyo at totoo madaling bumuhol. Pinapahirapan din nila ang malayang paggalaw sa mahabang flight na hindi ideal. Mas mahusay na mag-upgrade. Gumamit ng wireless earbuds na may noise cancellation at isang maikling safety tether. Nakakatipid sila ng espasyo, nababawasan ang kalat, at nakaka-block pa rin ng mga umiiyak na sanggol at ingay ng makina. Maaaring pakiramdam mo ay ligtas, ngunit ang mga nakatagong money belt ay awkward, mabagal at totoo medyo halata sa mga pickpocket sa sandaling humukay ka sa ilalim ng iyong damit para sa pera, sinenyasan mo kung saan eksakto ang iyong mga mahahalaga. Maglakbay ng mas matalino. Gumamit ng slash-resistant crossbody bag na may maliit na tracker sa loob tulad ng tile o AirTag. Panatilihin ang isang card sa iyong wallet, isa sa iyong hotel safe at isa sa iyong bag. Mananatili kang mas ligtas at mas mabilis na gumagalaw. Kung sinabi mo na maaring kailangan ko ito, malamang ay hindi mo kailangan. Ang mga dagdag na charger, backup na sweater, 3 pares ng headphone, ang mga just-in-case na item na ito ay pumupuno sa iyong maleta at totoo, nagpapawalang saysay sa iyong pasensya. Bawat libra ay mahalaga. Mag-impake para sa biyahe na talaga mong gagawin, hindi ang iniisip mo. Ang iyong susunod na pagkakamali sa airport ay maaring maging sanhi ng paghahanap sa iyong pag-flag o pagbabawal pa nga sa paglipad. Ang security ay nanonood sa bawat galaw mo. At kung gagawin mo lang ang isa sa 7 pagkakamaling ito, maaari kang pigilan kaagad. Karamihan sa mga malalakbay ay walang ideya na ginagawa nila ang mga bagay na ito hanggang sa huli na ang lahat. Kaya sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang nagpapa-flag sa iyo, kung bakit lihim na nanonood ang security sa ilang tao, at kung paano maiiwasan ang pagkawala ng daan-daang piso sa mga sorpresa na bayarin. Bago natin simulan ang video, mangyaring mag-subscribe sa channel ng Lipad Kasama Senior. Sa pamamagitan nito, tinutulungan mo akong lumago at gumawa ng mas magagandang video para sa inyo. Sige, simulan natin ito sa isang malaking issue. Mga ipinagbabawal na item. Akala mo ay halata, hindi ba? Ngunit hindi ka maniniwala sa mga nakakabaliw na bagay na sinusubukan ng mga tao na ilabas sa security. At hindi lang tayo nagsasalita tungkol sa mga bagay sa pelikula tulad ng baril o granada. Ang ilan sa mga pinakamasamang nagkakasala ay talagang normal na pang-araw-araw na item na malamang ay nasa iyong bag ngayon. Kumuha ng metal na bote ng tubig. Mukhang harmless, ngunit sa isang X-ray scanner, maaari itong magmukhang pipe bomb.
Seryoso iligtas ang iyong sarili sa sakit ng ulo. Tanggalin ang drama bago ka pa makarating sa pila. At huwag nating kalimutan ang klasikong kontrabida sa airport, mga likido. Ang security ay walang chill tungkol sa bagay na iyan. Tandaan lamang ang gintong patakaran, 3 isa-isa. 70, 4 na mililitro, 3.4 ounces bawat container at isang bag lamang bawat tao. Madali, hindi ba? Ngunit labagin ang patakaran at ikaw ang taong nagbababa ng shampoo sa harap ng isang pila ng 40 galit na manlalakbay. Kaya narito ang deal. Bago ka lumipad, tingnan lang ang listahan ng mga ipinagbabawal na item ng security. Ito ay laging nagbabago. Manatiling matalino, manatiling cleared. Kaya ang iyong mga bag ay nakaimpake. Ngunit sandali bago ka umalis, tanungin ang iyong sarili ng isang bagay. Ano ang isusuot mo sa airport? Dahil ang pagbibihis na parang umaakyat ka sa bundok Apo ay maaaring makatipid ng espasyo sa iyong bagahe, ngunit ito ay magpapabagal sa iyo sa security. Ang totoo, ang iyong outfit ay maaaring magpaganda o magpasama sa iyong karanasan sa airport. Hindi lang ito tungkol sa estilo, ito ay tungkol sa kaginhawaan, bilis at paglusot sa security ng walang abala. Simulan natin sa pinakamasamang nagkakasala, mabibigat na bota. Mahusay para sa pag-hiking, kakilakilabot para sa security. Matagal bago tanggalin at sigurado na magti-trigger sila ng scanner at tanggalin ang metal. Mga sinturon, malalaking relo, alahas, siwanan ng mga ito sa iyong carry-on o sa bahay. Ang paglalagay ng maraming layer upang makatipid ng espasyo, mas lalong magpapabagal sa iyo. Kinamumuhian ng security ang paghuhukay sa 4 na layer at ikaw din. Maaaring lumamig sa eroplano sigurado, ngunit isang light sweatshirt na maaari mong tanggalin ang kailangan mo. Magbihis ng matalino, lumipad ng maayos. Magpapasalamat ka sa iyong sarili kapag mabilis kang nakalusot sa security habang ang iba ay nagbababa ng kanilang wardrobe. Pinag-usapan natin kung ano ang iyong iimpake at kung ano ang iyong isusuot. Ngunit narito ang isang bagay na ganap na nakakalimutan ng mga manlalakbay, kung paano ka kumilos. Oo, ang iyong ugali sa airport ay maaaring ang dahilan kung bakit ka na-flag o mabilis na nakalusot. Mukhang balisa kumilos ng kahina-hinala at sila ay tututok sa iyo. Sigurado stressful ang mga airport, mga tao, pila security sa lahat ng dako. Ngunit kung nagkakaroon ka ng di mapakaling kilos at pinagpapawisan na parang may tinatago ka, ipagpapalagay nila na mayroon ka. Kaya narito ang patakaran, manatiling kalmado, manatiling tahimik. Huwag kumilos na parang nasa action movie ka. At para sa kapakanan ng paglalakbay, huwag magbiro tungkol sa mga bomba o armas. Oo, ginagawa pa rin iyon ng mga tao. At oo, palagi itong nagiging masama. Susunod, eye contact. Masyadong kaunti mukha kang kahina-hinala. Masyadong marami mukha kang agresibo. Ang tamang balanse, isang mabilis at kumpiyansang sulyap. Sinasabi nito, normal ako, maayos ako, wala akong tinatago. Ang punto kumilos, ng natural maging magalang sundin ang mga patakaran. Kung mas relax ka, mas malamang na hindi ka guguluhin ng security. Aminin nating mahal nating lahat ang ating mga gadget, mga telepono, tablet, laptop, headphone, ngunit sa airport mas kaunti ay mas mahusay. Kung mas maraming tech ang dala mo, mas maraming oras ang iyong aaksayahin sa pagbababa ng lahat sa security. Isang backpack na puno ng electronics, mabagal, awkward, at mas malamang na masira o manakaw. Ang bawat device ay nangangailangan ng sarili nitong bin. Hihinto ka sa pila habang nagsasalo ng mga laptop at charger na parang isang tech circus. At ang mga ahente ng security, napapansin nila. Masyadong maraming gadget ay maaaring magmukhang kahina-hinala, lalo na kung maikli lang ang iyong biyahe. Manatili sa mga mahahalaga. Isang telepono, marahil isang tablet at isang laptop max kung talagang kailangan mo ito. At siguraduhin na ang lahat ay naka-charge at handa na. Ang isang patay na baterya ay maaaring maging sanhi ng pag-flag o paghahanap sa iyong gamit. Minsan hihilingin sa iyo ng security na i-on
ang iyong laptop o telepono upang patunayan na lehitimo ito. Maging handa o maghanda upang magpaliwanag. Kaya narito ang hack, mag-impake ng magaan, mag-charge. Kung mas kaunting tech ang dala mo, mas magiging maayos ang iyong biyahe. Salamat sa inyong lahat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ng Lipad Kasama Senior para sa higit pang mga tips sa paglalakbay.